tidal power in terms of technologies, environmental impacts, economics, saka ano yung future promise. Pag sinabi ng future promise, ano yung pwedeng mangyari na mag-i-improve sa system natin. We have also wave energy, ganun rin ang focus natin. Take note, magkaiba ang tidal sa wave energy. So malalaman nyo dito kung ano yung difference nila. Okay. Now, lahat ng type ng energy natin, pag sinabi mo renewable, it is because of the sun. Gumagawa ang process ng sun para magkaroon ka ng photosynthesis or conversion of heat to air and vice versa. And para magkaroon ka ng wind speed, may kinalaman pa rin yung araw. Kaya ang pwede mo sabihin, lahat na may kinalaman sa araw is considered as renewable energy. So, kasama na doon yung ocean tides, which based on Oxford University na libro, 93.6 ETA-joules per year ang kaya nyo produce. ETA-joules, letter ETA. Then, around 11.7 thousand naman sa wind, and so on. But we all know na based on graphical representation, malaki pa rin ang sa non-renewable. As of now, malaki. Kahit sabihin natin 2002 yan, kahit gawin mo yan 20 years later, malaki pa rin yan. Although lumilit lang siya ng konting percent lang. Yun lang yung difference. And from those, kung titingnan natin yung renewable natin, kukunin ko lang yung part ng renewable ko doon, ang consideration ng natin sa renewable would be around this portion. 0.21% yung solar, 0.06 yung tidal, 0.57 yung wind. Then yung geothermal natin, biomass and traditional biomass. So may difference yung biomass sa traditional. I will be discussing separate next week. Biomass tayo next week. So yung unang type would be tidal. So from the word itself, tidal. So we cause it based on the tides or yung pull of the moon. And tides involve the rise and fall of sea level. So, pag tumataas or bumaba kayo, kaya may high tide ka and low tide. The tidal energy can be used to generate electricity. The movement in and out of water can be harnessed by barrage or dams. So, karaniwan ng hydro, meron kang parang sinasabi natin faucet or yung pipe para lumabas yung tubig, di ba? Dito sa tidal, hindi mo gagawin yun. Maglalagay ka ng barrage, mag-up and down siya. Pag nag-up and down siya, yun yung nagpapos na lumalabas. Diba ang alon mo up and down sa kagano'n? So yun na yung mapapos nung sabihin natin doon sa barrage mo, meron yung parang turbine na para mag-generate na electricity. And in the UK, ang sabi daw nila, it could supply 5% ng total energy requirements ng United Kingdom. 5%. So here, pinapakita lang natin kung ano lang yung nag-cause ng tidal motion natin. It's more on the rotation of the moon around the Earth. So yun yung nag-cause. Kasi pag lumapit yung moon sa Earth, yun yung nag-attract sa tubig ng pakyat. Pag lumayo yun, yun yung mababa. Kaya nga, ang low tide and high tide, karaniwan nakikita mo yung high tide pag pagabi na. Bihira ka magkaroon ng high tide na sa bandang gitna. So, here just shows yung influence na ng tidal natin. We have also another type of tide which is yung solar tide. Karaniwan ng solar tide, ang focus naman yan is because of the sun. Meron tayong pag-lunar, yung moon naman na focus. So, tides generate by the combination of moon and sun's gravitational force. So, force of gravity. Greatest effect in spring when moon and sun combine forces. Kasi pagdating ng spring, ang moon at saka yung sun, yung kanilang duration is halos magkaparehas lang or nag-overlap. Hindi kagaya pag summer, sa summer, especially sa mga countries na may maraming season, usually, mas matagal na yung araw kaysa gabi. And vice versa. There are only 40 sites around the world of this magnitude. Yung
pwedeng mag-generate ng electricity is if kaya niyang tumaas na 5 liters. Pag let's say, kasing takdan ko lang yung pagtaas ng tide, hindi siya advisable for generation ng electricity. So dapat 5 liters and above. And out of all of the areas, 40 lang ang pwede mong gawin doon. 40 sites around the world lang yun. And ang overall potential niya is 3,000 gigawatts of energy. So, ayan. Pinapakita lang dito yung mga tinatawag nating spring tides, saka heat tides na tinatawag natin. So, yung mga area ng blue, dun ka karaniwang may lunar tide. Kasi yun yung nandun yung buwan mo. Yung solar tide mo is usually sa area na to. Now, kung makikita mo dito sa second portion, ito yung meron dalawa. Yung moon sa kasal na pwede mag-cross ng tide natin. So, here's yung example sa several estuary ng tidal ranges in nature. So, karaniwan, hindi ka pwedeng gumamit ng barrage or maglagay ng barrage dito sa mga part na to. Kasi 4 meters lang, 3 meters lang. So, kung let's say, gagawin nyo sa design project yung tidal energy, kailangan nyo malocate properly kung saan maganda maglagay ng barrage. Hindi nyo pwedeng, hindi naman 4 11 meters dito kayo maglalagay agad ng barrage. Kasi marami kayong mga consideration na kailangan isipin. So, ideally, siguro, dito, pwede mga 7 or 8 yung location. Kasi pag nilagay mo naman dito, there's a possibility na since parang dam yan, ano mangyari sa tubig? Lalagpas naman sa So, ito yung tinatawag nating barrage. Yung kanyang side view sa barrage natin. So, yung generator mo na sa taas, gearbox. So, ang mangyari, magkakaroon ka ng water flow, up and down yan, forward and backward. Yun yung magpapos na mag-rotate nyo para mag-generate ang electricity yung generator. And in terms of yung actual picture niya, ito yun. So, malaki yung kailangan ng area. Okay. Ito yung pinapakita yung mga possible world map area natin. Kung saan meron kang possible na tayo. Nasa ba yung Pilipinas din? Wala sa natapunan tayo. Ito yung Australia. Itong part na yan. So makikita nyo yung red part na. So maraming pwede yan. Actually, if you look at the energy plan natin, kino-consider rin ang tidal. Kasi isa sa mga malalaki yung mga tidal sites sa mundo is nasa Pilipinas. Pero ang problema, wala na yung research natin is hindi medyo ganun advanced pagdating sa tidal. Pero isa sa mga potential na makikita nyo, ang dami dyan, yan yung Pilipinas. Ito yung Pilipinas ba? So, dito pa lang, sa taas pa lang, dito sa part na to, may tide ka na. So, around Batanes to. Pwede rin dito sa part na to. So, may Palawan, sa may sa Buanga. Tawi-tawi dito ba? Pero, pwede na. Yung mga pulang area na yan. Ibig sabihin, intense yung tidal energy. So, ayan. May nakita dyan. Ayun nga, kasama yung Philippines sa mga nations that could receive significant benefit. So, sa Indian Ocean, karaniwan, Madagascar, Maldives, sa Asia, China, India, Indonesia, Korea, Philippines, Vietnam. Pwede mag-benefit. Pero hindi naman magagamit yan kung hindi i-develop. Pacific Ocean, Central, Atlantic, and all coastal nations with tidal passes between coral reefs or offshore islands. Ano pwede mong gawin? Pwede ka magkaroon ng electrification ng isolated
Ibig sabihin, generation from the grid, pwede mo ipasok sa buong system mo. Regrowth of coral reefs using mineral accretion technology, substitution of imported petroleum used to generate electricity. So those are the things na pwede natin ma-consider if we focus sa tidal. Now, pagdating sa technology ng tidal, dalawa ang kino-consider natin. Yung tinatawag natin parang turbine farms and yung tinatawag natin parang barrage farm. Magkaiba ang principle nila, pero they both need the tide para mag-generate ng electricity. So, ano ba tidal turbine farms? From the word itself, isipin mo na lang yung mga wind turbine mo gagawin mo sa ilalim ng tubig. Yun lang. Doon ka magkakaroon ng mga LC na iikot. Then, mag-generate ka ng electricity, more or less, nandito yung parang connection mo. Yan yung tinatawag natin tidal farms. Now, under that turbine farms, meron tayong tinatawag na example. So, ito yung isang example. MCPC Gen 5. Karaniwan, bawat isa niyan kaya is 1.5 megawatts. Pero 15 to 20 meter ang rotor niya. Ibig sabihin, yung laki nung hélice natin, 15 meters to 20 meters. 3 meter ang monopile. Ano ba yung monopile natin? Ang monopile natin is yung mismong hindi yung haba, yung mismong thickness. Pag haba yan, masyado maliit yan. Isipin mo na lang yung hélice mo, 15 to 20 meters, tapos yung monopile mo lang, 3 meters. More or less yung thickness mo. Pero ang speed lang yan, up to 20 lang. Mabagal lang ang ikot niya. Hindi yan mabilis ang ikot. Bukod sa malaki yan, pag mabilis ang ikot niya, hindi. Parang isipin mo na lang, parang nag-develop ka lang ng tsunami or whatever. And multiple unit yan. Ibig sabihin, hindi pwede isa lang yan. So marami na. Okay? Like a wind farm, but water is 800 times denser than air. Mas maliit yung rotor and more closely spaced. Hindi ka guys sa wind turbine na medyo mas malala yun. Ito, medyo malalapit ng konti. Ha? Magtatamaan. Siyempre, i-design mo yan para hindi magtama yan. Alam ka naman i-design mo, magtatama yun sa'yo. Hindi, i-design mo siya kaya para hindi magtama. So, ano magkaroon ka? Okay, meron naman isang type yung tinatawag natin is swan turbine. Nasa ilalim pa rin siya, mas ang mangyari na yung, let's say, yung connection niya ito. Walang gearbox, yung advantage no, gravity base. Kasi, baga, bilis mo sa lugar siya nakakapit. Fix ang pitch turbine blades niya para ma-improve mo yung reliability. Pero mas mababa ang efficiency nito compared to sa una. So, kung naiisip nyo yung design dito, ayan, kung nagta-tidal power kayo, binibigyan na kayo ng example. Parang kagaya rin sa PB, kung ang focus mo sa PB, kung binasa nyo yung PowerPoint ng PB, nandun na rin yung mga possible na design nyo, di ba? Kailangan nyo lang i-explain in detail na lang siya or complete. Meron rin tayo tinatawag na deeper water current turbine. Ito naman, ang nangyayari sa kanya is may anchoring ka dun sa turbine. Ang problema kasi dito, at saka gusto na muna, may fix ka na structure. Pero ito, pwede siya gumalaw-galaw. Mas madali, bukod sa mas madali yung maintenance niya, hindi ka na magkakaproblema doon sa pag-board. Kumbaga, kailangan mo lang ng anchor, tapos gumagalaw din pa siya. Basta rin magkakatigil ka. Hindi, syempre, hindi mo rin pagdidikit siya na sobra. Medyo Yan, madali yung mga distances mo. Meron rin tayong tinatawag na oscillating tidal turbine. Yung base sa 2003, 150 kilowatts pa lang yung paddle siya. Oscillating. Ano ba ang oscillating? Kung alam niyo sa control system, yung paddle mo yun. So,
Ibig sabihin dito, hindi wind turbine yung mismong parang parang structure lang niya isip ba ganun. Tawag natin dyan is parang stingray approach. Di ba ang stingray, kung nakakita na kayo stingray, paano ba mag-swim yun? Pag ganun siya rin. So ganun lang rin yung approach natin. Pataas pa ba siya. Nag-oscillate. Kaya nga kasi meron rin tayo na tawag na polo tidal turbine. So, ang rotation niya pa ito. 50 meter in diameter, 20 meter deep, 600 tons, tapos ang maximum power is 12 megawatts. Actually, pwede mo rin siya ilagay sa lupa. So, ito, binigay natin dito na pwede ilagay siya sa lupa para mag-generate ka rin ng tides. Although, the problem with this tides is, siyempre, iba yung kailangan mo consider pagdating mo sa pisto. Kung mahilig kayo sa kotse or gumagamit, di ba, may yung piston ng kotse, gumagamit. So, ganun lang rin yung principle natin pagdating. So, ano yung advantage? Low visual impact, malamang kasi hindi mo nakikita. Mainly if not totally submerged. Low noise pollution. Sound levels transmitted are very low. Hindi ka guys sa mga wind turbines na pag malapit na. High predictability. Tides predicted years in advance at lightning. Kasi usually, nagbe-base tayo sa lunar cycle or nagbe-base tayo sa cycle of the moon. Kaya years ang pwedeng prediction yan. High power density. Much smaller turbines than wind turbines for the same amount of power. Does not affect wildlife. Does not affect silt deposit. So, ano yung silt deposit? Ito yung mga buhangin natin. Less costly both in building and maintenance and more efficient than wind because of the density of water. Mas dense kasi ang water kaysa sa air, kaya more efficient siya. Okay na. Anong disadvantage natin? High maintenance cost, high power distribution cost, somewhat limited upside capacity, intermittent power generation. Lahat ng renewable yan ang problema. So, and hindi pa siya fully developed until now. Yun yung unang type. So, nakita nyo marami ng options na pwede doon. Kung ayaw nyo mag-farm, pwede naman kayong barrage. Yung barrage is parang kagaya ng dam. But to know it, kailangan mo muna magkaroon ng definition. Ano yung barrage? It is an artificial dam to increase the depth of water for using irrigation or navigation, or in this case, generating electricity. Meron tayong tinatawag na flood saka ebb, or flow at saka ebb. Ang flood rise towards the land, papuntang lupa. Rising tide. Yung ebb, pabalik. So pag pumasok ka, pinaflood mo or flow, pag ebb, yan sa ebb, or papunta labas. Yun yung difference. Yung mga palayan na medyo malapit sa dagat, naglalagay ka ng parang lakto para hindi masamaan yung mga palayan. So, parang gano'n. Yun yun. Pero hindi siya barrage na ginagamit natin dito. So, only about 20 sites in the world have been identified as possible tidal barrage station. So, yung mga daily area lang, pwede ka mag-barrage. So, hindi kasama ang Pilipinas pagdating doon. For on ano tayo sa tidal wheel. Meron na. Japan, lagay ng Japan. Ang Taiwan, meron na rin. Kumbaga may stand na naman tayo. Sa Asia, I'm not sure yet kung meron. Kasi kung titignan natin itong area na to, wala, ang meron lang karaniwan is sa China, sa Japan, or yung areas doon. Kumpara siya. Pero kung yung isa, I'm not sure. Pwede nyo i-search. Pero consider tayo as one of the potential sites sa
tidal. But not as barrage, yung first part. So, yan yung barrage. Ganyan ang escape ng barrage natin. Maglagay ng barrage sa iyo. Diba, balik tayo sa hydro. Yung hydro, meron tayong tinatawag ng run-off river na hydro. So, pag sinabi mong run-off river na hydro, sa river mo siya nilalagay. So, pwede rin. Pwede mo rin i-consider sa barrage yun, pero babalik tayo, ano yung requirement para sa tidal energy? 5 meters. So, hindi mo kaya gawin sa river na 5 meters. Yun yung masyado, kumbaga, unadvisable. Parang gumastos ka lang ng field doon na ang generate na electricity is very small. Okay, dito naman, ito yung ating barrage. Ito yung ating turbine ng flow ating out. Yun yung nagawa sa pag-ikot ng turbine. Ito yung cross-section niya. Kapalong tayo ito, kahit tayo siya may makapasok para na energy. Kasi even flow yun. Mas mababa, kaya lang, pag low tide, syempre mas mababa yung production mo kaysa high tide. Yun yung difference. Tapos ito yung turbine natin. So pinapasok yan or nilalabas. Pwede yan na lang, para mas madali yung maintindihan. So meron kang water flow. Tapos ito yung ating hammer para ma-make sure natin na hindi gumalaw siya kasi kailangan i-fix siya. Then ito yung turbine hammer natin. So papasok siya or lalabas. Then since iikot to, magkakaroon siya ng electricity. Tinawag siyang valve turbine kasi yung shape niya is valve. Diba? Meron din tayong tinatawag na ring generator naman. So, ang difference naman dito is iba yung pagkakano natin. Ito pa rin yung runner mo, ito yung generator. Ito yung turbine mo. Ang generator mo na sa taas. Runner minsan natawag mo rin sa turbine. Kasi siya yung nagtumas ng electricity. Meron rin tayong natawag na tubular type. So, iba naman yung pagkakaposisyon niya pababa. So, ang mangyari doon, magkakaroon ka ng flow, magkakaroon tapos lalabas ka doon or babalik na yung gearbox mo nasa taas kasama ng generator. So, here's example sa France. Natapos yan 1996. 240 megawatts, 5.4 meter diameter ng mismong rotor or blade. Capacity factor is 40%. Maximum annual energy is 2.1 terawatt-hour. And realized annual energy is 840 kilowatts. Ang cost ng electricity using this one is 3.7 centavos per kilowatt-hour. Generation cost naman. Makita mo, parang hindi mo makikita na ano siya eh. Tidal power kasi ginawa nila ito na kasama na sa kulay. Kumbaga parang ginawa, kaya mukha siyang tourist spot. Itong part na to, so pwede siya. Sir, ano tayo naman eh? Sa kanina na discuss, ano kayo Valve turbine. So, river estuary tayo yan. Take note, pwede siya sa river provided that na kaya yung meters. Pero sa Pilipinas, imposible. Kahit ilagay mo sa Pasig River yan, walang mangyari. So, dito siya naka-place. Kasi kung makikita nyo yung river na to, malapit sa English Channel, which is masyadong malaki yung nag-flow dyan ng tides. Yan yung nandun sa taas, sa part. So ito yung schematic niya. Yan yung pag-run
mo as well as yung pagkakalikot. Yung sabi nakita natin kanina. Ito naman yung cross-section area para kung let's say ating miniature ba. Ayan yung main part doon na pwede kang mag-exhibit. Exhibit lang yan. Ayan, kaya pwede. Isipin mo na lang kung gumagana yan, tapos naman na lang. Siyempre, ano, ito si Arias Vincent. Siyempre, may minsan. Siyempre, hindi pwede. Ayan ang yung calculation ko ng energy. Ganyan ka, ano lang. Kailangan mo lang kalagin yung capacity factor, yung kanyang mass ng water, yung gravity, yung range, etc. And assuming 706 tidal cycles per year, or 12 hours, 24 minutes per cycle, ito yung magiging yearly mo na energy output. So, let's say, gagawin natin example yung kanina yung Lagrange natin. So, kaya mag-generate yun ng 570 gigawatt. 516 sa 70 gigawatt. So, kagaya ng sinabi natin kanina, yung energy ng France, kaya mag-supply ng kulang ng 5% ng required energy ng France mula sa tidal. So, yan ay just 5% ng total energy ng France. But take note na energy to hindi pa ito yung electrical. I-convert mo pa yung pagkalabas pa ng generator. So, kung ipapasok mo siya as power, kailangan mo mag-apply pa ng efficiency na generator. So, kumbaga, di ba sa generator, formula natin may out sa pamilihin yan, di ba? Yung output mo yung susol mo, yung input mo, ito, input pa lang ito. So, kailangan mo i-convert pa siya sa output. So, balikan niya lang yung mga power stages ng electrical machines para papunta siya sa output. Yung output power, yun na yung pwede kong ipasok papunta sa transmission. So, ito yung pre-propose nila noong 1989 sa second barrage. Sa Severn barrage. So, River Estuary, ito naman ay between Wales and England. Nag-design siya ng 40 megawatts na 216 na 40 megawatts na turbine. So, 216 pieces. So, ang total capacity mo is 8 gigawatts or almost 9. And average energy output is 17 MW. F generation with flow of uptake. Ano yung sabihin yun ng F? Yung pagpasok ng tubig at paglabas dahil sa tides yun. Tapos nag-flow pa siya ng tubig gamit yung parang kagayang principle ng hydro. Okay. 16 kilometers yung length at yung cost niya during 1988, 18.2 lira or $15 billion. 1988. So kung mag-apply ka ngayon ng inflation, mas mataas pa yan. So, layout lang naman kung saan ka makakakita ng mga substation. Kailangan mo yung mga substation dyan kasi yun yung magbibigay sa'yo na power pag sa transmission site. So ito, substation 1 and 2 and substation 2. Then, effect on time levels. So, yan ang magiging effect niya sa level curves created without no Severn barrage natin. So, ibig sabihin, naglagay tayo ng barrage, ano nangyari? Mas bumaba ay yung water level natin is nag-drastically change lalo na yung sa part na to. Dito, hindi na tayo nagkakaroon ng water level na negative. Ano ba yung sabihin negative yung bumababa? Yung below sea level, whatever. Nung dati, 6 meters to negative